Mga balitang napapanahon, programa at proyekto ng pamalang panlalawigan ng Quezon, mga serbisyong tuloy-tuloy na inihahatid sa bawat Quezonian para sa mas maunlad na lalawigan ng Quezon. Impormasyong inihahatid ng Quezon Provincial Information Office. Tuloy po kayo sa Kapitolyo. Magandang araw mga kalalawigan! Kumusta po kayo? Muli tayong magsama-samang alamin ang panibagong linggo ng serbisyo at mga napapanahong impormasyong dapat ninyong malaman sa ating lalawigan. Mga balita mula sa Kapitolyo, ihahatid namin sa inyo. Tuloy po kayo sa Kapitolyo! Para sa unang balita, noong nakaraang Sabado, 11 ng Nobyembre, magkasabay na isinagawa ang medical mission sa bayan ng Gumaca at ang pagtitipon ng mga guro sa Quezon Convention Center, Lucena City. Alamin ang buong detalye kay RC Romulo. Dumagsa ang mga residente ng bayan ng Gumaca sa isinagawang libreng serbisyong medikal nitong nakaraang 11 ng Nobyembre na pinangunahan ni 4th District Congressman Atty. Mike Tan. Ito ay bahagi sa mga inihandang aktibidad upang ipagdiwang ang 441 years na kapistahan ni San Diego de Alcala. Yun naman yung purpose namin dito ni Father Monching, yun yung gusto niyang meaning sa lahat ng events natin. Itong pagbibigay ng medical mission, pagbibigay ng tulong sa kapwa, at least yun rin po yung pinipreach ng ating simbahan. No? Yun naman yung gusto rin ng ating patron, San Diego. No? Kilala siya bilang dun sa pagbibigay ng tinapay. Pero yung essence ng pagbibigay ng tinapay ay pagbigay ng tulong sa tao. Yun yung gusto natin gawin dito sa piyesta. Umabot sa 2,614 Gumaqueños ang nabigyan ng libreng check-up, bunot ng ngipin, pag-oopera ng maliliit na bukol, tuli at mga laboratory exams gaya ng X-ray, ECG, FBS, urinalysis at CBC. Nagkaroon din ng libreng pagbabakuna ng anti-flu, PCV 23 at 13 na malaki ang maitutulong sa kalusugan ng mga mamamayan ng Gumaca. Nagpapasalamat po kami at sila'y nakakatulong sa aming mahirap. Ay wala naman kaming ipagagamot na sarili naming pera. Kaya nagpapasalamat kami ng marami sa kanilang mag-ina. Naging posible ang nasabing medical mission sa pamamagitan ng pakikipagbalikatan ng Rock Prophet Medical Center Incorporated, Provincial Health Office, Solcom, Quezon Provincial Hospital Network at iba't ibang private doctors. Lubos ding ipinakita ng pamahalaang panlalawigan sa pamumuno ni Governor Dr. Helen Tan ang suporta sa ginanap na medical mission at sinigurong magpapatuloy ang pag-aabot ng ganitong serbisyong pangkalusugan sa bawat mamamayan ng Quezon. Very important ito ngayon at natutuwa tayo na dito sa Gumaca, masisimulan again natin and hopefully siguro next year magagawa uli natin in partnership natin syempre sa IPHO, sa local government at sa office ni Congressman Atty. Mike. Samantala, kasabay ring ginanap noong 11 ng Nobyembre sa Quezon Convention Center, Lucena City ang pagtitipon ng mga guro mula sa iba't ibang paaralan ng ika-4 na distrito, gayon din sa bayan ng Candelaria. 5,767 na guro ang nakasaya sa inihandang programa ng pamahalaang panlalawigan na layong bigyang pugay ang dedikasyon at serbisyong kanilang hatid para sa bawat mag-aaral na Quezonian. Naghayag naman na madamdaming mensahe si Governor Dr. Helen Tan upang bigyang motibasyon ang bawat guro na huwag susukuan ng mga estudyante na higit na nangangailangan ng tulong sa pag-aaral. Nakasama rin sa programa si Ching Kitan na nagbahagi ng isang lecture na malaki ang maitutulong sa pamumuhay ng mga guro. At nagkaroon din ng raffle draw na lubos na nagpasaya sa bawat isa. Ako si RC Romulo. Tuloy po kayo sa Kapitolyo. Sa ibang balita, mga bagong halal na barangay officials mula sa iba't ibang lungsod at bayan ng lalawigan ng Quezon, formal nang nalumpas sa kanilang mga tungkulin. Nitong 13 ng Nobyembre, pinangunahan ni Governor Dr. Helen Tan at Lucena City Mayor Kuya Mark Alcala ang panunumpa ng 33 newly elected chairmans at 231 newly elected barangay kagawad mula sa 33 barangay sa lungsod ng Lucena. Nagbigay rin ng pamahalaang panlalawigan ng Quezon sa bawat barangay na nasabing lungsod ng mga gamot at ilang pangkaligtasang tulong na nagkakahalaga ng 55,000 pesos. Sa parehong araw,
Sunod na nanumpa ang mga bagong halal na barangay captain mula sa bayan ng Real. At noong ika-10 naman ng Nobyembre ay nanumpa rin ang mga bagong sangguniang kabataan officials mula sa bayan ng Pagbilao at Tayabas. Habang noong ika-12 ng Nobyembre ay mula naman sa bayan ng Infanta ang nanumpa sa kanilang katungkulan bilang mga bagong sangguniang kabataan at barangay officials. Masigasig na pinagtuunan ng pamahalaang panlalawigan ng Quezon ang iba't ibang sektor itong ika-14 ng Nobyembre sa pamamagitan ng paghahatid ng tulong at serbisyong tiyak na kanilang mapakikinabangan. Para sa ibang detalye, alamin natin kay Dave Day Parine. Mahalaga na nabibigyang importansya ang lahat ng sektor sa lalawigan ng Quezon at kabilang dito ang mga PWDs o Person with Disabilities. Upang ipadama ang kanilang kahalagahan, nagsagawa ang Quezon Provincial Legal Office ng isang seminar na layong magbigay kaalaman at kamalayan ukol sa kanilang mga karapatang legal. Pinangunahan naman ni Governor Dr. Helen Tan ang pananumpa ng mga newly elected officers ng Quezon Provincial Federation of Persons with Disabilities. Hangad ng gobernadora na hindi magiging hadlang sa bawat PWDs ang kanilang disabilidad upang patuloy na makapagbahagi ng inspirasyon sa kahangahangang pagharap nila sa mga hamon ng buhay. Sa parehong araw, nakatanggap ang 615 na estudyante mula sa bayan ng Candelaria, Quezon ng Educational Assistance sa ilalim ng programang AIX. Ito'y bilang bahagi sa patuloy na pagsusumikap ng pamahalaang panlalawigan upang maiangat pa ang kalagayan ng edukasyon sa buong Quezon. Para naman sa usaping pangkalusugan, nakipagpulong rin nitong ika-14 ng Nobyembre si Governor Tan sa mga kawani ng PhilHealth upang makipagtalakayan patungkol sa maayos na daloy ng mga prosesong may kaugnayan sa hospital operations, konsulta package at iba pang pangkalusugan na programa. Samantala, nagkortesiya sa tanggapan ng gobernadora ang Girl Scout of the Philippines Quezon noong ika-13 ng Nobyembre upang ipakilala ang 5 kabataang Quezonian na kabilang sa 193 Girl Scout medalist na napiling mabigyan ng National Award. Ako, si Dave Day Parine. Tuloy po kayo sa Kapitolyo. Sa ibang balita, nitong ika-16 ng Nobyembre, nakatanggap ng tulong pangkabuhayan mula sa pamahalaang panlalawigan ng Quezon ang pamilya ng mga nasawing Kafbus sa bayan ng Tagkawayan. Sa pakikipagbalikatan sa Department of Labor and Employment Quezon, nabigyan ng tulong pangkabuhayan ang 9 na kapamilya ng mga nakilang bayani na nasuwi at nasugatan sa nangyaring engkwentro sa bayan ng Tagkawayan noong nakaraang Setyembre. Siniguro naman ni Governor Helen Tan na parating magiging kaagapay ng mga naulilang pamilya ang pamahalaang panlalawigan upang makabangon at makapagsimula silang muli. Sa parehong araw, namahagi ng tulong pinansyal para sa 455 beneficiaries ng programang AIX mula sa Tayabas, Quezon upang mabigyang tugon ang kanilang mga suliraning kinahaharap sa buhay. Samantala, sa pangunguna ng Quezon Provincial Government Environment and Natural Resources Office, nagkaroon ng pagsasanay patungkol sa kahalagahan ng pagkakaroon ng tamang kaalaman at implementasyon sa pangangalaga ng mga wildlife animals sa lalawigan upang maiwasan ang pagkasawi at manatiling ligtas ang mga ito sa kagubatan. Mga kabataang Quezonian, nagpasiklaban sa husay at talento sa ginanap na Quezon Linggo ng Kabataan 2023. Alamin natin ang buong detalye sa report ni Jea S. Calderon. Masayang ipinagdiwang nitong ika-17 ng Nobyembre ang Quezon Linggo ng Kabataan 2023. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng pasiklaban ng talento na nilahukan ng mga kabataan mula sa iba't ibang bayan at lungsod ng lalawigan. Sa pangunguna ng Provincial Youth Development Office, nagkaroon ng singing, dancing at Battle of the Bands competition kung saan naipakita ng bawat kalahok ang nag-aalab nilang husay at galing sa pagtatanghal. Sa huli, pinarangalang kampiyon sa singing contest si Mariah Jana Orgilias mula sa bayan ng Pulilio. Tinanghal naman na kampiyon ng dancing competition ang grupong X-Mob mula sa bayan ng Gumaka. Habang wagi naman sa Battle of the Bands ang Enharmonics Band na mula sa bayan ng Atimonan. Nagbigay saya rin sa mga kabataan ang free concert kung saan nakasama ang bandang Rocksteady at iba pang local artists.
Samantala, nagsagawa rin ng 2 araw na Quezon Youth Conference noong November 15 at 16 na layong malinang o mahasa ang kaalaman ng mga kabataang lider para sa mas malawak na pangunawa sa paglilingkod sa kanilang komunidad. Ako, si Jea Escalderon, tuloy po kayo sa Kapitolyo. At yan ang kabuuan ng ating balitaan sa buong linggo. Patuloy ninyo kaming subaybayan sa pamamagitan ng pag-like at follow sa Facebook page ng Provincial Government of Quezon. Magkita-kita tayo muli sa susunod na linggo para sa mas malawak na paglilingkod ng serbisyong tunay at natural. Sa ngalan po ng pamunuan ng Quezon Provincial Information Office, ako si Ana Lumanta na nagsasabing kung sama-sama, kayang-kaya. Tuloy po kayo sa Kapitolyo. Mga balitang napapanahon, programa at proyekto ng Pamahalang Panlalawigan ng Quezon, mga serbisyong tuloy-tuloy na inihahatid sa bawat Quezonian para sa mas maunlad na lalawigan ng Quezon. Impormasyong inihahatid ng Quezon Provincial Information Office. Tuloy po kayo sa Kapitolyo.